Maruming tubig, naninilaw, may bulate at mabaho. Ito ang reklamo ng mga residente sa Mabitak, Laguna sa tubig na kanilang natatanggap mula sa Mabitak Water District o Mawadi. Dahil dito, imbis na gripo ang pagkukunan ng tubig, napipilitan silang kumuha ng tubig sa mga poso para may magamit sa pang-araw-araw. Pero kahit hindi na nila magamit ang tubig mula sa Mawadi, may water bill pa rin silang umaabot sa 170 pesos. Bukod sa dagdag gastos sa tubig, napipilitan din silang bumili ng galon ng inuming tubig dahil hindi ligtas inumin ang lumalabas sa kanilang gripo. Hanggang saan na nga ba ang pagtitiis ng mga residente? At sino ang dapat managot sa serbisyong hindi naman umaasahan? Sa Mabitak, Laguna, hindi na raw bago sa mga residente ang problema sa kanilang tubig. Kapag binuksan ng gripo, madalas ay hindi malinaw na tubig ang lumalabas. Naninilaw, marumi at ayon sa mga residente, minsan ay amoy kanal at may bulate pa. Dahil dito, napilitan silang maghanap ng ibang pagkunan ng tubig. Ibig sabihin, doble ang gastos ng mga residente. May bayad na sa water bill, may dagdag na gastos pa para sa tubig na maaari nilang inumin at gamitin. Para sa mga residente, hindi na lamang ito simpleng abala. Kaya naman nung nakaraang buwan, nauwi sa isang rally ang kanilang panawagan para sa mas maayos at malinis na serbisyo ng tubig. Hindi na mapakinabangan ang tubig ng Mawadi. Yung iba, no choice, nagtitiis na lamang dahil walang magamit. Amoy kanal, minsan may mga bulating maliliit na lumalabas. Po, mahina-mahina talaga. Iba talagang amoyin. Kaya nga yung aming mga gripo ay may mga medyas. Sinasala namin. Minsan po may putik at saka maitim eh. Bumibili na lang po kami ng panluto, saka inumin. Pakadumi, malansa, madilaw, at saka may mga lumot, may bulati pong lumalabas. Delikado sa baby. Pero syempre po, pag ang baby pinaliliguan, hindi may iwasan makakainom ng tubig. Sobrang dangerous niya po sa baby, di ba po? Try po ako kumuha po ako ng baso sa sinahod ko. Tapos nung tiningnan ko, yung pinatining ko po muna. Tapos yun, may nakita nga po talaga ako na may uod na maliit. Nang kausapin naman natin ang lokal na pamahala ng Mabitak, sinabi nilang hindi lamang ilang residente ang naapektuhan ng problema. Ayon sa LGU, maging ang buong munisipyo ay nahaharap sa mga problema sa serbisyo ng Mawadi. At ayon sa kanilang sariling investigasyon, hindi umano pumapasa sa itinakdang standards para sa isang water service provider ang kalidad ng tubig mula sa Mawadi. Kami nga po ay nagkaroon din po ng sariling pagpapatesting yung aming sanitary officer na talagang hindi malinis po ang tubig na dumadaloy. Talagang malaking abala yan. Pinunta namin sa opisina, kasama yung aking sekretary na talagang sabi ko kung talagang hindi na nila kaya magserbisyo ng malinis at maayos na tubig dito sa ating bayan ay baka pwedeng pa-take over na ninyo sa aming LGU yung inyong pamamahala sa tubig. Samantala ay pinaliwanag naman ng Mawadi na isa sa pangunahing dahilan ng problema ay ang kakulangan nila sa pondo para maisaayos at ma-modernize ang kanilang water system. Plano nilang kumuha ng mga loan upang magkaroon ng sapat na pondo para sa kinakailangang rehabilitation at modernization ng kanilang sistema. Naging long-term solution is naglo-loan kami sa luwa po ngayon at saka humahanap po kami ng ibang sources. Sa amin po mga constituents, kami po ay humihingi ng pasensya sa mga aming pagkukulang or pero kami po ay patuloy na gumaganap ng aming mga tungkulin. Isa pa sa mga pangunahing rason kung bakit hirap makapagbigay ng maayos na serbisyo ang Mawadi ay dahil pang 500 kabahayan lamang umano ang kaya nitong suplayan.
Sa ngayon ay nasa 2,500 ang mga kabahayang nakakonekta dito. Dagdag pa rito ang hindi nagbagong singil sa tubig na naging dahilan kung bakit hindi nakapag-modernize kaagad ng water system ang Mawadi. Pero habang hinihintay ang solusyon, ang tanong ng mga residente, hanggang kailan sila magtitiis sa maruming tubig at dagdag gastos? At higit sa lahat, kailan nila muling mabubuksan ang gripo ng may kumpiyansang ligtas at maayos ang tubig na lalabas dito? Dahil dito, dinala na rin natin ang hinaing ng mga residente sa Local Water Utilities Administration upang matukoy kung ano talaga ang problema sa serbisyo ng Mawadi at kung ano ang dapat gawin upang maibigay sa mga taga-Mabitak ang malinis, ligtas at maasahang tubig. If kailangan talaga nila at hindi naman gano'n, kakayanin namin, walang problema. You can assure them that tutulong ang LUA for the financing of their water sources or kung ano man yung kailangan nila. Bayan, hindi dapat pinipilit ang ating mga kababayan na pumili kung gagamit ng tubig na madumi o gumastos pa ng dagdag para makabili ng malinis na tubig. Kung nagbabayad ang mga residente para sa water service, karapatan nilang makatanggap ng maayos, ligtas at maasahang serbisyo. Kaya bilang inyong kakampi sa Senado, sisiguraduhin nating maririnig ang hinaing ng mga residente at mapanagot ang mga dapat managot dahil ang malinis na tubig ay para po sa lahat. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.